May gabi ka natong tanan. O usab, welcome kitang tanan karon sa atong every Friday night worship. Unta naata sa maayong kahimtang o sa ato ang pangadlaw-adlaw na pagpanginabuhi unta naata sa may panglawas usab. And pasalamat kita sa may panahon na ihatag karon walay ulan kagabi murag ulan. Ang uban siguro kami. And pagampo kita. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful evening, Lord. We are gathered tonight. Naami karon Ginoo sa may panglawas, Lord, nga nag-ani karon. Salamat Ginoo sa time and opportunity nga we are here, Lord. We are gathered nga mag-ampo kanimo, Lord, mag-praise kanimo, Lord, magpadayon sa pagsimba kanimo karon, Lord. We are thankful and grateful, Ginoo, always. Each family na mo, Lord, nga nakakaroon, i-bless, Ginoo, usap ang wala, Lord. Ikaw rin nasayod ko sa iyong rason, Lord. As we offer to you, Lord, our thanksgiving tonight, open our hearts, Lord, na ma-understand na mga imong mga words, mga messages, Lord Jesus. We are thankful, O Lord, to you always. Kung ang tanan ginawa mo, ibalik ka niyo, Lord Jesus. Amen. Sa atong responsive reading, akong unahan niya follow. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Pwede kita magtindog. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. You have called us by your Spirit into worship. In this temple you have set our hearts aflame. As we lay our hearts upon your holy altar, we'll be blessed in Jesus' name. We'll be blessed in Jesus' name.
the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. For as high as the heavens are above the earth, so great is the steadfast love towards those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to his children's children. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. O my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day, when
pang love and mercy ka na mo, ngayong gihatag ka na mo. Even though, Lord, sa among pagka-sinners, Lord Jesus, imo kami gi-forgive, Lord Jesus. We are thankful to you, Lord, for the crucifixions, Lord, nga imo gi-offer ka na mo, Lord. As we offer our tonight worship, Lord, ang among kanya-kanya namong mga concerns, Lord, ang among mga battles everyday, Lord, among i-offer to you. And sa ato mong mga kahadlok everyday, Lord, sa pangitabo, Lord, sa among country, even sa the whole world. Ikaw, Ginoo, still mag-seek. Ikaw ang sovereign, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, for everything and for all the provisions, Lord, even sa among protections, kanya-kanya namong pamilya, Lord. Thank you so much, Lord. Open our hearts and minds tonight, Lord, as we hear your message, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Akong ihatag ay, pwede kita maglingkod, akong ihatag ang Pastor Philip. Thank you. May gabi sa atong tanan. May gabi. Okay. Series man ta sa Acts karon, no? Series Acts. So karon gabi will ang ato ang mensahe will be taken from Acts chapter 8. Adi. Okay. So ato daw i-review ang sa Acts 1 to 7. Ako lang ning review gamay para ma-refresh lang taon sa mga importante kayo ng mga mensahe sa Acts chapter 1 to 7. So sa chapter 1, hinumduman ninyo na before nibalik si Jesucristo sa langit, nagsaad siya na maabot ang banal na spirito. No? And then, kay nawala naman si Judas Iscariot, so nagpili silang usa para magpuli niya. So ang ilang napili, si Matias. No? So hinumdumi ha, si Matias, ang bagong number 12. Ha? Okay. Unya sa chapter 2, tinuod yun sa Pentecost, niabot ang Holy Spirit. No? Katong murag tongues of fire, abot sa ilaha. Yan. Tingala itong mga tao na dito, manong ang mga locals nila dito, lain-lain sila maka-istorya sila, lain-lain nga dialect na because speaking in tongues sila tungod sa Holy Spirit. Tapos, may ubang tao dito nga nakakita sa ilaha nga naka-istorya sila, lain-lain mga dialect, di kantsawan pagod sila mahubog man yung mga tawanan ni. So, niingon si Pedro na di na sila hubog sa'yo pa man, alas 6, alas 9 pa man. And then, Peter took that time to reintroduce who the Lord Jesus is to the people. Sa chapter 3, si Peter o si John, niapod sila dito, na sila nakita ng usa ka manglilimos na crippled from birth, nga nangayo, nanlimos man, so nangayo. So, ang gisulti ni Peter, gikan sa Sunday school, madungog na nato. Ingon ni Peter, gold and silver I do not have, but what I have I give to you. In the name of the Lord Jesus, get up and walk. So katong crippled from birth, tinutitog siya, nilakaw siya. Tungod atong miracle, daghang kayong tao na draw ang ilang attention kay Peter o kay John. And so Peter took that opportunity again to extort the word of God to the people. So daghan na kayo mga naghinahinay na una-una, naghinahinay na tuo sa Ginoo. Sa chapter 4, if I remember, mauni ako message last month, no, about prayer o about giving. Kung kahinumdum mo, no? Atong prayer na, okay, so, tungod atong nahitabo nga na ay crippled na nakalakaw, o daghan na kayong tao, nagsunod-sunod ila Peter, ang mga religious leader medyo na-disturb, na-worried na sila sa nahitabo. So, ipatawag nila si Peter o si John, o ilang ipamutana, kang kinsang authority man inyo ginahimo ng inyong nahimo na miracle. And Peter told them, in the name of the Lord Jesus. But, no? And
Katong mga religious authorities, ihulga sila, i-threaten sila na stop na mo. Undang na mo o mention sa pangalan ni Jesus. O undang na mo paghimog mga miracles. Pero Peter, niingon siya, kinsa man kumutuo sa inyo o sa Diyos. So gibuhian sila, and then Peter went back sa mga disciples, sa mga brothers and sisters nila, and then giistoryahan ni Peter tanan unsay nahitabo nga naihulga sa mga religious leader nga paundamon na ta sa atong ginahimo. Then na-remember ninyo ang prayer nila, di ba? Prayer nila, unsa to ilang prayer? Ampo sila ng kaning sitwasyon, kaning threats, dili mawala kung dili sila instead ang kambihon sa Ginoo. Di ba? Sila ang tagaan ng kusog, tagaan ng faith nga padayon nila ang ilang mga ginahimo. And then, katong second part, katong giving. So, sila tanan, one heart, one mind, share nila tanan. No? To the point na no one in need na dito because na-share nila tanan. Next, chapter 5, okay, ang mantiayon nga si Ananias o si Sapphira. Nang baligya sila luna, unya ang nahalin, ilang gihatag sa disciples, pero naa sila itaguan gamay. Kung ipangutana sila mao ba ni ang kantidad inyong gihatag, namakak sila. And because of that, Peter said, namakak mo sa Holy Spirit, so kabalo na taon sa inyong tabo sa duha. Okay? And then, ipangdakop ang mga disciples, gidala sila sa atubangan sa mga religious leaders, daghan mga accusations, pero naay usa ka respetado kaayong leader dito nga si Gamaliel mo ini depensa sa mga disciples. Chapter 6, tungod nagadaghan naman sila, mga Christian sa unang daghan na, nagreklamo na ang uban kay dili na daw sila maatiman. Na wala na ayuda sa ila. No? So nireklamo sila. So ang mga disciples decided na upili mo among you 7 faithful men na maoy mo atiman sa mga needs ninyo. Para ang mga disciples ang ilan na lang i-concentrate ang the word and prayer. Dili na sila mo simple sa ubang tao. Kung dili magpili mo 7 kabo. Mo na ng pattern sa mga simbahan karon ta ng mga deacons. Dili mga demons ha, deacons. Mo na sila ang nagatrabaho gyud sa mga bayan ni Deacon RC. Isa na siya. No? Okay. Sige. So, among katong 7, ang usa diya si Stephen. Si Stephen. So, special mention si Stephen sa chapter 6 because si Stephen, gigamit siya. If you read chapter 6, Stephen was filled with the Holy Spirit. Gamit siya sa Ginoo. So, nagawali siya. And then, daghan kayo diskurso niya, pero why makapili kay Stephen? Stephen was really used by God. So, daghan kayo sa kay Stephen. To the point na gidakop siya, then ipamutana siya about kung sa iyang ginahimo. And then, kung basahan niyo mong chapter 7, Stephen, believe kayo ba? I-review niya ang history sa Israel. So if you read, gikan kay Abraham, Isaac, kay Jacob, abot kay Joseph, abot kay Moses, yang i-review tanan. And then in the end, yang extort ang katong mga religious leaders sa ilang mga sala, sa ilang gihimo kay Kristo. Suko pa itong mga leaders sa iyaha. So mas nasuko pag yun ang mga leaders tungod niingon si Stephen na nakita niya ang langit nga ni Abri o nakita niya si Kristo na sa right hand of God. Pagdungog sa mga leaders, ingon sila, wa na may kinahanglan paminawon pa, this is blasphemy. Mao na ilang biguyod si Stephen gawas, ipatay nila, pinaagis paglagay sa bato. So Stephen was stoned to death. And before Stephen died, what did Stephen say? Nakasak si Jesus Christ, no? Ingon si Stephen, ayaw ibaling ang ilang mga sala sa ila. Kaya wala silang kabalo sa ilang mga ginahimo. Just like the Lord Jesus said, no? Before He died. So, muna na. The death of Stephen, importante kayo because ang pagkamatay ni Stephen, mauna ang mitsa sa pagsugod sa persecution sa simbahan. It is the starting point when the church sa Jerusalem
was persecuted. Now, sa chapter 8, karon sa ato ang passage, chapter 8, 1 to 25, makita ninyo din, nagsugod ang persecution. Unya, kanina passage na itulo ka character na na-mention. 3 characters. No? Lain-lain ni sila. Lain-lain kinaiya, lain-lain contribution sa mga nahitabo. So, mo ni akong gusto i-share sa inyo ang kaning tulo ka characters. Nahuna-huna kung sa iba kong title ani. So, nagahuna-huna ko katong mga 1970s sa high school me. Diba sikat kayo ng mga cowboy na sa salida sa sine, no? Kung magkahinom doon mo. Sikat kayo ng mga cowboy, especially ka ng mga spaghetti westerns. Clint Eastwood. Diba? Sa Clint Eastwood mo, nang pilahan nyo na mo, baskin pag standing room, di namin kakita, kagmay ko man, nagko kayo mga tao na likod, basta lang makasunod, basta Clint Eastwood. Usa sa pinakasikat na salida kay Clint Eastwood talks about 3 characters. So ako nang kulamon ang iyang title. Sige, the good, the bad, and the ugly. Remember mo na ninyo, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, o si Eli Wallach. Okay. So, kaning character na na-mention dili, the good, the bad, and the ugly, what is sila? In a persecuted church context. Okay, so, Adi, okay. Unaw na tong the bad. Okay, verse 1 to 3 talks about the bad. Kaning the bad, si Paul. Before Paul, nahimo siyang Saul man siya, di ba? But nahimo siyang Paul. And Paul was the punisher. Muna, the bad siya. No? So let me read. And Saul was there giving approval to his death. So this pertains to the death of Stephen. Hinumdum ninyo, katong ginabato na si Stephen, ang mga tao para walay sa gabal, ipaghubo nila ang ilahang outer garments, and ibutang nila sa tiilan ni Saul. Si Saul wala ni appeal, pero nanang siya dito. Witness lang siya sa pagbato. Naghatag po siya ng approval. So Saul was there giving approval to his death, the death of Stephen. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Tungod sa persecution, tanan mga believers atong time na nabungkag sila tanan. From Jerusalem, nabungkag, nagadto sa Judea, sa Samaria. Ang nabilin lang sa Jerusalem, ang apostles na. Tungod, hinanglan na tao sa simbahan. So, mga apostles nabilin dito. But the rest, bungkag silang tanan. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. So, pagpatay ni Stephen, mga kauban nila, ilang nilubog si Stephen, and they mourned for him. While they were mourning for Stephen, na yung sa katao, sugod nagtrabaho. Verse 3, but Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison. So, sugod na si Paul. Si Saul, pato siya ato. Sugod na si Saul, iyan ang bubaon ng simbahan. Ang gihimo, anto siya balay, mga balay-balay, makita niya kani Kristiyano ni ilaging dakop. Lain na scholars na tingod, ang ginadakop ni Paul, dili katong mga local Christians, mga Jews. Kaya kailaman niya mga naon. Ang iyang ginadakop ka ng mga mistiso na Jews, kanang mga Christian na may mga Greek na Jews. No? Kailain siguro itsura, mo to yung pangdakop, mga Greek, mga Christian Jews, mo to yung pangdakop, butang sa kulungan. Okay, so this is all about the punisher, Saul. Okay, next, Adi. Nung kaning nahitabo, this is exactly what Jesus predicted. Kung mabalik ta sa Acts chapter 1 verse 8, no, Jesus said sa atong ihang mga sakop, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So,
Mao ning hitabo. Nahitabo na ang Pentecost, niabot ng Holy Spirit, sugod na ang persecution, so nabungkag na sila. So siya na, sugod na dito. Ang gospel na gikan sa Jerusalem, nagsugod na, igawas na sa Jerusalem. Niabot na sa Samaria, sa Judea, hantod sa the ends of the earth. Mao nang nakadumugta o gospel hantod karon. Mao nang sinugdanan. So connected na sa atua. Kung wala ito nahitabo, most probably we will never hear the gospel. But because of that, because Jesus said, when the Holy Spirit comes, you will receive power and you will become my witness. Dili lang diri sa ato sa Jerusalem, but you will be my witness sa Judea, sa Samaria, up to the ends of the earth. Tibuok kalibutan. So, mo na yung sulti ni Jesus, ay mo na giting nahitabo sa Acts chapter 8. Next. So, kailahon na nato, kinsa ni si Saul. Saul was born in Tarsus in Galatia. Hebrews of Hebrews. Siya mismo nag-ingon. Kung mo ingon ka full-blooded Hebrew, ingon siya, ako na. Puro Jud ko. Hudiyo yun kayo. Hudyo yun kayo. Anak siya o Pariseo. He was a son of a Pharisee. Educated under Gamaliel. So, kani si Gamaliel, respetado kayo ni nga educator. No? So, si Paul was under Gamaliel. So, kabalugita nga si Paul was really educated yun kayo. No? Kaya mayo kayang iyang mentor. He was a devoted Pharisee himself. Si Paul mismo, Pariseo po na siya. And then, siya po ingon mismo, pag-abot sa balaod, wa mo kayo makitang sayop na ko. Nakita nato na when Paul was talking about who he is. Blameless under the law. Wa mo kayo mabasok, wa mo kayo makitang sayop sa ako pag-abot sa balaod. He was considered isa ka future leader na sa Jewish faith. And then, zealous kayo siya, serious kayo siya sa iyang pag-persecute. Tungod at that time, una-una ni Paul ang pag-persecute of Christian. He is doing something for God. Ang iyang tuog yun, ang iyang ginahimo aning mga Kristiyano, he is doing something, he is doing a favor for God. So mo na ang the young Paul or si Saul. Next please. So makita nato, Saul started as a very bad person. He is a persecutor, punisher, priso, malamang na siya napatay. He is a very bad person. Pero what happened to him? Nahimo siyang Paul, and he became one of the greatest apostles of Jesus Christ. So the lesson probably we'll have to consider is people change when God is at work. Makamyo yun ang bisan kinsa. Basta ang Diyos na ang mo-work sa ilang kinabuhi. Daghang kay tag nakailang mga tao ngayon ana. Mga maldito kayo sa una, pero magkambyo kayo. Ako mismo na, ako yung mga kaila simbahan sa una, bata pa, maldito kayo. Pero karon pastor na, karon mga deacon na, may kambyo ang tao. God uses people, God changes people. Kung kinsa yan gamitin. Wala kita as Christians, kung natin makita ng mga inanang tao, dili ka magdali-dali o judge na ano, pag-asa ni tawanan ni. Don't judge. Iwata ka balong sa plano sa Diyos sa ilaha. Maybe later on, they will do great things. So si Paul, itong bata pa siya, si Saul pa siya, nalakop siyang tao, ibutok na sa kulungan. Pag tigulang na siya, si Paul na siya nagikulong. When he was young, he imprisoned people because they followed Jesus. When he was old, he himself was imprisoned because he followed Jesus. So di nato masulti. When God is at work, anything is possible. Next, please. How about persecution? Persecution.
May generator. Lang. Tuman, kini lang tayo. Sabali lang ako kung saan ako mahigugduman. Ate na siguro sila. Wala. Wala, dili ka kuan. Dili ka dali-dali o dyan. Kaysa una, palit bitaw tag sakyanan nga diesel, kay baratong diesel. Tanaw karon. 134 na. Okay, sige lang. May God help me na lang, no? Bisan walay ani, ikuan na lang ako para dili ko ta kuan. So, motto, this is all about soul, si Paul. So, mukambyo yun. God uses people, pamilya niya, mga tao. And then the next is the bad na to. Then next is the good. May na lang kay, na-appeal ko kay, kaya may pangalan, no? Si Philip. Okay. Si Philip is the good. Siya, Philip the preacher. Dili ni siya Philip nga disipulo ni Jesus, hala, ni siya. Si Philip ni nga isa sa deacon. Usa ni siya sa ka-7 kauban ni Stephen. Nagipili sa mga tao na maging bahala sa ilahang church na. So si Philip gigamit pud ni siya sa Ginoo. The evangelist, gigamit niya sa Ginoo, gi-commission ni siya aron moadto siya sa usa ka city sa Samaria. Okay. Now you talk about Samaria ug Jews, kabalo man ta na dili man ni sila magkasundo. No, kay ang mga Diyos, ang tanaw nila sa mga Samaritan, mga ubos kaya na, kay mistiso man ang Samaritan, di man na pure nga Diyos. No? So ang mga Hudyo, tanaw nila sa Samaritan, ubos yun. No? Okay. Now, gidala si Philip dito sa usa ka syudad sa Samaritan. O dito siya, gidala niya ang gospel. Dito siya nagwali, dito siya nag-perform of miracles. O daghan tao dito na-attract tungod sa iyang mensahe about the Word of God o sa miracles na iyang mga na-perform. So, muna, short kayo lang on this passage about Philip. So, muna siya. But, ang pinaka-importante about Philip is, usa siya ka bridge builder. Siya ang nag-reconcile sa Jews o sa Samaritan. Dili politically nga nag-reconcile kung dili through the Word of God. Ang pulong sa Ginoo maoy nakapa-reconcile sa mga Jews o ang Samaritans. So ang message unta nako is unta kita pod magparehata kay Philip na kita pod bridge builder pod ta sa mga tao, especially katong mga wala pa nito sa Ginoo, na kita'y magdala sa ilaha dito kay Kristo. No? Kita'y magdala sa ilaha dito kay Kristo. Aron mo kuan sila. So, balikan lang nako tong before nag-run out atong persecution. Kung nabasa ninyo, ang persecution dili na siya makastop sa work sa Ginoo. The more ang persecution, kabalo man siguro ta karon daghan sa mga nasod karon sa tibuok kalibutan persecuted. North Korea, China, na yung mga Arab countries na persecuted. Pero wala gud mo undang. Especially China, isa gud na siya ka-showcase na persecution cannot stop the Word of God. Kaya habang gina-persecute ang mga people sa China, damuro mo daghan ng Kristiyano. Persecution. Once magod ang work sa Ginoo na diha, di na gid na inyo ma-stop. Kung tanaw nimo sa history, daghan kayo mga hari, daghan kayo mga leaders sa mga countries na dili mo tuog Dios. They wanted to eliminate the Bible. Dili nila gusto mo daghan ang Bible. So, before centuries ago, ang mga Bible sa una, basta na yung Bible, sunugon din ang tanan para mawala ng Bible. Pero sa netabo, today, walay makapildi sa Bible in terms of bestseller. Number 1, gihapon, pinakadaghan mo palit og Bible. Pinakadaghan mo basa ang Bible. So, even if daghan kayong tao gusto mawala ang Bible, mas nidaghan pa siya. So, persecution cannot stop the work of God. And then, nanata dito sa
manamata sa the good, the bad, dili na sa ugly. Dili siguro ni siya ugly nga kana dili guwapo, ugly sa iyang kamatasan. So, siya ni si Simon the sorcerer. Magician ni siya sa Samaritan, no? Nag-perform ni siya magic. Pag-uli ninyo basaha ang iyang portion dito. Nag-perform ni siya magic. Actually, daghang kaing tao, no? Ni-follow niya tungod sa iyang magic. Taha mga tao sa iya. And siya, ang bugiro kay siya, he called himself with a great power, no? Tungod sa iyang ginahimo. Pero iyang magic comes from Satan. No? Daghang tao ni draw sa iya tungod sa iyang magic that comes from Satan. Pero napildi siya ni Philip. Mas daghang tao niya ito kay Philip. Ang gamit ni Philip sa iyang miracle is through the word of God. So, diha pa lang pildi si Simon. Pildi si Simon. Una, pagkita ni Simon na daghan kayong tao dito kay Philip, kung basahon niyo ang Bible, siya po, kita siya daghan kayo na baptize, siya po, nagpabaptize. Nagpabaptize po siya. Nagpabaptize siya. Niingon siya, nituo siya, nagpabaptize siya. So, na-part na siya sa community nila. Pero, nganong natawag na to siya the ugly? Because panggawas, okay siya. Pero ang motive niya, ang kinainan sa sulod, ugly kayo. Kung basahon niyo ang Bible unta, kung wala ng brown notice, naa siya yung mga ginahimo. Pag human, nag-baptize siya, sige na siya guban kay Philip. Not because he wanted to learn about the Word of God. Kung dili, nag-observe siya kay Philip. Unsa ni Philip pag-perform sa miracle. Gusto niya makuha ang trick ni Philip para siya po gamiton niya sa iyang kaugalingon. Selfish motive kayo ang iyang pagsulod sa simbahan. No, that's why he's an ugly person. Ugly inside. And then, after nakadungog si Peter, nakadungog sila sa Jerusalem nga daghan ng tao sa Samaritan nga nag-believe na kay Hesus Kristo. So Peter and John went to that city. Niingon si Peter dito. Niadto sila dito because at that time katong mga Samaritan people nga na-baptize, wala pa sila na abtan sa Holy Spirit. Now, it was when Peter went there and put his hands on these baptized people, dito pa lang ang Holy Spirit niya. Now, daghan ang utana nga naman, di ba? When you believe, niabot ng Holy Spirit, nga nung wala pa man isunod. So, ang explanation sa mga expert is, gipostpone na because gusto gyud makita ang reconciliation sa Samaritan ug sa Jews. Nga moabot gyud ang Jews, si Peter mismo, meaning si Peter ang leader sa church sa Jews, moabot siya dito, lay his hands on the Samaritans bago moabot ang Holy Spirit sa ila. So, pag nakakita si Simon na pag-lay hands ni Peter ang Holy Spirit ni adto sa mga tao, ni-offer siya na pwede ko mubayad sa imuha, tagay ko anang power na pwede po mag-lay hands. Aron ang Holy Spirit moabot po sa mga tao na akong gilay hands. So dito siya gikasaban ni Peter. Si Peter, may your money perish with you. Unta ang imong kwarta o ikaw, you will perish. So makita nimo ang heart ni Simon. Kita nimo ang ka-ugly ang heart ni Simon. So gusto din niya nga makuha niya ang power sa mga disciples through his money. So yung motive was wrong when he entered the church. Kiingnan siya ni Peter, repent. No? Pagbasol niya kay base, pasayloon pa ka sa Diyos. Kung sa sulti niya kay Peter, ampuy ko, aron ka ng imong ginasulti sa ako, dili mahitabo sa ako. You see, giingnan na siya ni Peter na repent, base ikaw pasayloon. Pero wala siya ni ampo. Wala siya yung paugalingon ni ampo na ngayon pasaylo. Ingon siya, Peter, ikaw ampo. Ampuin ko para ang imong ginasulti dili mahitabo sa ako. So makita nimo yung heart, it's unrepentant yun. Wala gyud siya ni-repent. It's all about himself. Selfish kay siya. That's why he's an ugly person. So, unsa man? Pasalamat ko diri sa Turil wala imong anak. Na wala man siguro imong anak. But siguro sa ubang churches, especially mga magandang churches,
daghang tao mosulod. Panggawas, okay, mutuo, pwede magani magpabaptize, pero lain ang motive sa ito. For selfless motives. Ngita sila opportunity, aron dili maka-benefit ang simbahan sa ilaha kung dili sila maka-benefit sa simbahan. So there are people like that, so magbantay ka. Bantay ka. No? Because maskin asa na yung mga inunaning tao na pwedeng masunod. So from this three character makita nimo when the persecution of the church started, lain-lain tao, lain-lain nilang mga trabaho. But ang akong ending ng time, no persecution can stop the work of God. Ngun ato, pasalamat ta sa Diyos na at least sa Pilipinas, generally speaking, ang mga simbahan wala magiging persecute. Pero, dili ta magsultig patapos. Persecution may happen in the future. Pwedeng mahitabo. Dili ta kasultig dili. Pareho sa krudo gud, no? Abi na ito, buto nag-60. Tanawa karon sana. So it can happen. Pero the most important thing, remind nato is, God is still in control. Maskin pag unsang klaseng persecution, ang Ginoo gihapon is in full control. When God is in full control, He will put good people in the church. Pareha kay Philip. He will change bad people to become good people. Like Saul to Paul. And He will silence the ugly people. Siya bahalaan ng mga lain o motibo sa simbahan. Because why? Because God is in full control. Okay. Sige, panahon na nato. Pwede na ito ma-review. Sa'yo pa man kayo, sa 30 pa man. Lang. Lugay kay akong laptop. Karaan. Puro lang ito English. Busy na. Wala na gamit. Isip. Dua minit.
Pressure na siya. Balik tayo. Okay. So persecution cannot stop the work of God. Contrary, the work of God will spread and the gospel will flourish. Next. Okay, about the goodness of preacher. Okay, ako na lang basahon. Those who had been scattered preached the word wherever they went. So dili lang si Philip ha, katuntanan na scattered kung asa sila. They started to preach the word of God. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed Christ there. When the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. With shrieks, evil spirits came out of many, and many paralytics and crippled were healed. So there was great joy in that city. So, nalipay itong syudad kaniabot si Philip. He was the bridge builder between the Jews and the Samaritans. Okay. So, si Philip, ang iyang dala is, he preached the word of God and then he performed miraculous signs sa mga tao. In the kanang naayo. Mga demon-possessed, nangayo, na mga crippled, nangayo. Next, please. Okay. So, Philip is a Christian Jew. So, hindi po din siya pure na Jew. Christian Jew. Then, chosen deacons of the early church. So, ang nako ganiha, kauban sila ni Stephen. Plus, 5 pakabok, wala man na-mention kinsa. Commission to deliver God's message to Samaritans. Okay, remember na itong unfriendly relationship between the Jews and the Samaritans. Preacher and miracle worker, people believed in his preaching when they saw the miracles that he performed. And his work authenticated the Word of God. So ang iyang gipanulti pulong sa Diyos, no, na authenticate sa mga miracles na iyang nahimo. Mga daghan kayong tao nagtuo sa Ginoo because of him. Next. So Philip was a bridge builder between the Jews and the Samaritans. So pamarisan sa nato. So we should be bridge builder between God and those who are not yet believers. Sila, dalo nato sila sa Diyos. Next. So the ugly na, the sorcerer Simon. Mo nang pinakataas. Special gani guys siya, taas kay ni ang iyang story. Now for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city and had amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. And all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, "This man is the divine power known as the great power." So, mao ang iyang kaugalingon na panghambog na si great power because iyang power gikan kay Satanas. They followed him because he had amazed them of his long time with his magic. But when they believed Philip, when he preached the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So, at the same time, na magician, na preacher. Pero mas daghan ang ibaling dito sa preacher. And they believed, and they were baptized. Verse 13, unusual kayo. Simon himself believed and was baptized. Nagpabunyag po. And he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. So, kung kayo siya, no? Parang intriga din kayo siya sa mga miracles na nahimo ni Philip. Murag, ikaingon siguro siya, suswak ako niya. Kinanglantunan ko gani para magamit ko po ni.
Next. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria and accepted the word of God, they sent Peter and John to them. So Peter and John at dito. When they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit because the Holy Spirit had not yet come upon any of them. Nabaptize sila pero wala pang Holy Spirit. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. When Simon saw that the Holy Spirit was given at the laying of the apostles' hand, he offered them money and said, "Give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." So, makita gid mo ang motive gid niya unsa. Next. Peter answered, "May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry because your heart is not right with God. Repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps He will forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin." Morning tubag ni Simon. "Pray to the Lord for me, so that nothing you have said may happen to me." When they had testified and proclaimed the name of the Lord, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan cities. So, ipakita lang ito unsa yung kaklaseng tao ni si Simon. He is truly not only a magician, pero ang iyang heart is not right with God. So, sa mga nabasa nato, nakita ko nato diri nga si Simon was never born again. So, ang lesson sa ato, dili tanang tao moingon, "Lord, Lord, hallelujah, hallelujah," bisan pag nabaptize, are truly born again. Dili. Kinahanglan makita na sa imong pagkatao. Okay. Next, please. So, kinsa man ni si Simon? Proud person, performed miracles by the power of Satan. People followed him because of his magic. In contrast, people followed Philip because of the word of God. Simon believed and was baptized, but with the wrong motives. He wanted to buy the gift of God with his money. His heart is not right with God. And Peter asked him to repent and seek forgiveness, pero Simon has an unrepentant heart and a selfish heart. Parang naging sa iyang kaugalingon tanan. Next. Don't be deceived. Not all people who say they believe in a baptized are real born-again Christians. Daghan kayo mga faith na Christians. Okay, next. Muna akong wrap up, just to wrap it up. Persecution of churches may happen. At ay muna ko ganiha, pasalamat ta, wala pa sa ato karon, pero it may happen. Next. But God is still in full control. Mao nang pinaka-importante. God is still in full control. Next. God will send the good guys like Philip. Next. God will change the bad guys like Saul. Next. And God will silence the ugly guys. Because God is in full control. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, thank you sa imong pulong tonight. Thank you, Lord, na kami karon wala pa kayo nakasinati o persecution. Pero dapat namong hinumduman na it may happen. But when it happens, Lord, salamat sa imong pag-remind sa amoa na whatever happens, you are still in full control. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Padayon ta sa atong simba. Kita sa atong prayer time. Ganina katong pag-burn out mo na tao.
church, may suga-suga. Sige, Saharan Arab. In the modern Arab world, traditional values have undergone significant changes for most Arab groups. These cultural changes can be attributed to the pressure to urbanize, industrialized, and de-tribalized. However, many of the Saharan Arabs still live as desert shepherds regardless of their location. The Saharan Arabs remain predominantly nomadic. These people work as livestock herders, living in tents. They move their herds to the desert during rainy season and move out to the desert during summer. Some Saharan Arabs have joined the movement of Aswad, a separatist group that seeks to create an independent state for Saharan Arabs. Muna siya ang Islam gihapon. Next slide. Ministry obstacles. Their remoteness and their lack of Christian believers are two factors that keep the Saharan Arabs in spiritual darkness. Muna sa consider gina sila as unreached people group. So muna ang prayer focus, no? Pray for God to send abundant rain to the Saharan desert as a testimony to the Arabs of His goodness and sovereignty. Ask God to open the hearts of the Saharan Arabs to the message of salvation. Pray for faithful workers to take the message of salvation to the Saharan Arabs. Pray for the formation of Bible-believing churches to develop and transform their lives. So, pagamit na punta sa Ginoo karong gabi, bisan sa pag-ampo lang. First time tingali na to na encounter ka na ng people group. Unreached people group, pero salamat sa Ginoo kay bisan sa nani nga pamagi may important part sa iya ang buhaton bisan sa pag-pray lang. Dahil ni-appeal po na ito padayon o ampo ang sitwasyon sa kalibutan. Kay grabe man yung epekto sa ato. Atong pangayoon sa Ginoo nga sumala siya kabubuton gihapon nga dili raw ta nila mo padayon ba no? Pila na ang diesel, kapit na mag-130 na. Sinapailain ng mga prayer concerns na inyo ang gusto paampuan para gabi sa inyong work, sa inyong family. Sila Kuya Buddy, no? Bagong lugar, bagong mapalay. Wala na sila persecutory, pahawa. Prehan natin sila Kuya Buddy o si Ate Nene. Bagong kabalihinan. Bagong malipatan. Sige, mag-prita, no? Katong unreached people group, ang sitwasyon sa kalibutan, katong sila Kuya Buddy at Inende sa ilang sitwasyon. Sige, tumanda ko pray. Lord, salamat sa
Salamat Lord kay makapaduol kami kanina sa pag-ampo. Salamat po Lord kay mo kaming gi-remind karong gabi nga ikaw gyud in control sa tanan ng mga paghitabo. Kita gyud namo Lord ikaw gyud in control Lord bisan katong experience sa mga early Christians na dili basta-basta Lord ang ilang kahimtang, ang ilang sitwasyon, ginahasi sila, ginapamatay sila tungod sa ilang pagsunod kay Kristo. Pero Lord, nakita namo Lord ang imong pag-work sa ilahang mga kinabuhi Ginoo. O kana nakahatag ng encouragement kanamo Lord. Bisan unsa nga sitwasyon nga amo nga mahimutangan Lord, kung kami magtuo magsalig diha kanimo Lord, na gihapon ang kalinaw sa among kasing-kasing Ginoo. Labi ni gyud kining sitwasyon karon Lord sa kalibutan na very uncertain Lord, hindi ka malo kung kanus ataman ni, kung kaya ba ni, daghan po usahay mga una-una kung sulod sa among una-una Ginoo. Nagpasalamat kami kay every now and then Lord, sa mga mensahe, sa mga bersikulo, ma-remind kami Lord, na you are in control sa tanan nga mga sitwasyon Ginoo. Na dili ka magpanik Ginoo, magkagulian man ang kalibutan, mag-worry kami, magpanik kami, pero ikaw, you are always seated on your throne in control. You are always sovereign Lord sa tanan ng mga paghitabo sa among kinabuhi. Tungod diyan na Ginoo, kana makahatag ka na mga kalma sa among mga kasing-kasing. Salamat Lord kay karong gabi magkahiusa kami sa among mga una sa among kasing-kasing sa pagtugyan sa pag-ampo sa nagkalain-lain Ginoo nga mga concern sa among kinabuhi. Salamat Lord kay ikaw ang among langitnon nga amahan, imo kami nga mga kaanakan o libre kami nga makapaduol kanimo sa pag-ampo. Salamat Lord sa mga usapa sa imong pagdala ka namo dinhi karong gabi. Although naka-encounter kami o hunong kami ganina gamay tungod sa brownout, salamat Lord kay nakapadayon kami sa among simba. Padayon nga magadayeg, magasimba, magapasalamat kanimo. Sa matag usa Ginoo nga niya karon dinhi nasayod gyud ka sa among mga tagsa-tagsa kagalingon, sa among tagsa-tagsa kinabuhi, sa mga concern namo Ginoo. Nagpray ko nga imong ihatag kanamo ang mga gikinahanglan namo Ginoo sa atong adlaw nga tanan. Kusog nga mong gikinahanglan Lord maing panglawas Ginoo ihatag kanamo na kanunay. Ang paggiya Lord, ang imong pag-guide kanamo Lord, nagampo ako nga imo kanang ihatag kanamo sa adlaw-adlaw nga tanan. And Lord, continue to sustain us by your grace and by your mercy Lord. Natubang yun kami niining dako kaayo nga challenge Lord sa kalibutan. Pero Lord, amo kining malampasan kay naaman ka nga nagsaad ka namo nga dili nimo kami pasagdan, dili nimo kami biyaan. Your grace is always sufficient Lord for all of us. Ug among malampasan kining tanan nga mga pagsulay. Lord, sa among tapos karon sa among pagsimba, ikaw magapanayon sa pag-uban ka namo, sa among pagpamauli, ang imong grasya, imong gugma, ang provision, ang imong protection, Lord, o among mga kauban. Dili lang karong gabi sa among pagpamauli, kundi sa adlaw-adlaw na tanan. Talaygod ka, Lord, sa ulay katapusan, dawata ang mga pagpasalamat namo ang mga pagdahi. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. 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 May gabi sa atong tanan. Pasalamat kita sa Ginoo sa daghan kaya natong mga stocks karon mura ni sa ayuda na.